Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Isang pista ang nagaganap taon-taon sa isang liblib na bayan. Ngunit ang tunay na selebrasyon ay hindi para sa buhay, kung hindi para sa mga nawala na. Ang maligayang bayan. Sa gitna ng kabundukan ay ang tahimik na bayan ng San Roque. Sa unang tingin, mistulang paraiso ito. May malawak na palayan, preskong hangin, at may masasayang residente. Ngunit ang pinaka-inaabangan sa lahat ay ang taunang pista na ginaganap tuwing unang linggo ng Mayo. Kilala ang bayan sa engranding pagdiriwang nito. Mula sa malalaking prosesyon, makukulay na palamuti at masasarap na pagkain. Tila isa itong perpektong pista. Ngunit sa likod ng kasiyahan ay isang lihim na alam ng matatanda, ngunit hindi nila ipinapaliwanag. Basta't wala silang gustong magsalita tungkol dito. Si Miguel, isang binatang bagong lipat mula sa Maynila, ay bumisita sa kanyang tiyahin na si Aling Iska upang makisa sa kasiyahan. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Maraming matatandang tahimik at tila laging may pangamba. Bawal lang lumabas ng bahay kapag sumapit ang 11:00 ng gabi. At ang pinakamisteryoso sa lahat, hindi kailanman pinag-uusapan ang mga nawawala noong nakaraang pista. Isang gabi, bago ang pista, narinig ni Miguel ang ilang kabataan na nagkukwentuhan sa likod ng simbahan. Sabi nila, kung babanggitin mo ang pangalan mo sa lumang balon sa plaza, hindi mo maririnig ang sarili mong boses kinabukasan. Baka naman puro kwento lang yan. Nagpasya silang subukan ito bilang hamon. Nang sumapit ang hating gabi, nagtungo sila sa plaza. Andoon ang lumang balon, napapalibutan ng puting kandila na waring iniwan ng kung sino. Sa kaba at pananabik, isa-isa nilang binanggit ang kanilang pangalan sa balon. Ako si Paulo, ako si Janine, ako si Miguel. Nang magsalita si Miguel, parang may sumabay sa kanyang boses sa isang bulong mula sa kailaliman ng balon. Miguel, Miguel, Miguel. Biglang lumamig ang paligid. Napansin nilang wala ng ibang ingay maliban sa kanilang mga kaba. Nahanap na kita. Humilis ang tibok ng puso ni Miguel. Nang lingunin niya ang kanyang mga kaibigan, hindi na nila kasama si Janine. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa plaza upang hanapin si Janine. Ngunit laking gulat niya nang tila walang nakakakilala sa dalaga. Janine? Wala namang Janine na taga rito. Nagpatuloy ang pista ngunit ramdam ni Miguel ang kakaibang presensya sa paligid. Pakiramdam niya may matang nakamasid sa kanya. Nang bumalik siya sa bahay, nagulat siya nang makita ang isang lumang litrato sa altar.
May isang grupo ng kabataan na nakangiti sa harap ng lumang simbahan. At sa gitna nila, nakatayo si Janine. Ang larawan ay kuha noon pang 1964. Bago pa niya matanong ang kanyang tiyahin, biglang nagpatay-sinti ang mga ilaw. May kumalabog sa bintana. Nang bumukas ang ilaw, nakita niyang may nakasulat sa salamin, "Huli ka na." At mula noon, hindi na rin nakita si Mikel. Ngunit patuloy pa rin ang pista ng San Roque at patuloy pa rin dumadami ang nawawala. Tuwing pista, may isang panauhing hindi maaaring batiin. Ngunit paano kung ang panauhing ito ay may hinahanap? Ang simula ng pista. Tuwing Oktubre, ang bayan ng San Andres ay nagdiriwang ng isang malaking pista. Ito ay isang kakaibang tradisyon. Hindi ito pista na isang santo, kundi pista para sa mga patay. Isa itong masayang selebrasyon. May handaan, may sayawan, at may parada ng mga deboto na may dalang kandila at bulaklak. Ngunit may isang mahigpit na panuntunan. Huwag mong kakausapin ng mga hindi mo kilala dahil baka hindi sila dapat nariyan. Si Elena, isang dalagang bumisita sa kanyang lola sa San Andres, ay hindi agad naniwala sa mga babala. Para sa kanya, isa lamang itong lokal na alamat. Ngunit isang gabi bago ang pista, nakita niya ang kanyang lola na nagdarasalang taimtim. "Lola, bakit po kayo nag-aalala? Dahil may panauhing dumarating tuwing pista at hindi siya dapat tinitingnan?" Ang lalaki sa dulo ng pista. Nang dumating ang araw ng pista, masaya si Elena. Nakisali siya sa prosesyon at kumain ng maraming pagkain. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may napansin siya. Isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng plaza. Nakaitim ito, payat, maputla at tila siya lamang ang nakakakita rito. "Sino po siya?" tanong niya sa isang tindera. "Huwag mong itanong." Mas lalo siyang kininabuktan. Nang dumaan siya sa matanda, bigla nitong iniangat ang ulo. Nagkatitigan sila. At nang makita niya ang mukha nito, napatigil siya. Mukha itong bangkay. May lumulubog na mata at labi nitong may bahid ng dugo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Hanggang sa may kumaluskos sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang silipin niya ito, nakita niyang nakatayo sa labas ng bahay ang matandang lalaki. Nakangiti ito at bitbit nito ang isang lumang larawan. Sa larawan, may isang batang babae, kamukhang kamukha niya. "Matagal na kitang hinahanap." Nang sumunod na pista, wala nang nakakita kay Elena. Ngunit sa isang sulok ng plaza, may bagong panauhin. Isang babaeng nakaputi, nakaupo sa gilid, hindi kumikilos. At gaya ng dati, walang gustong tumingin sa kanya. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email
Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!